5 minuto, tama? Sa napagkasunduan. Tanungan. 5 minutes. Or ano time. Tapos, sunod, tindig. Hanggang 3 tindig tanungan. Tapos panguli, yung conclusion. Okay. So wala na tanungan doon. Okay. Ngayon, simulan na natin para maaga tayo makauwi. Kawawa yung mga ganyan. Uwi. Ay bro, ano yung dito sa sila ito? Atras lang ng konti. Atras lang. Gumagamit naman tayo ng bike para marinig kasi mahirap talaga magsigawan lalo na sa open area tayo eh. Maraming salamat mga kapatid. Ano natin? Sabi ano, open kapal maghilig. Kapal magpasagawas, di kita Timer. Okay. Pwede sin timer. Ako. Ay, ikaw na lang. Ikaw mag-timer ha. Timer po. Una 15 minutes ha. 5 minutes yung ano. kami, ako sa bang malawin pa niya. Sila Taiwan dati. Start na? Sige. Magandang gabi po sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan. Ito po ay isang maginong usapan lamang, palitan ng idea between sa magkabilang pinaniniwalaan. So bilang Katoliko po, ako po ay nananalig sa pananampalatayang Kristyanismo. Akin pong masasabi na ang pananampalatayang Kristyanismo ang kinalalagyan ng tunay na kaligtasan. Dahil kung titingnan po natin ang Biblia, ito po ay punong-puno ng mga katotohanan tungkol sa buhay ng tao, patungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan po ay hindi lang isang doktrina na inimbento ng Kristiyano, ng Katoliko, kundi isang katotohanan na maobserbahan, makikita natin sa kalagayan ng bawat tao. Actually, sa lahat ng mga aklat, makikita yung pangangailangan ng tao sa kaligtasan. So bukod sa Kristiyano na may nakikita kailangan ng tao ng kaligtasan, ito po ay nakasulat din sa ibang mga literatura. Halimbawa na lang sa ancient literature ng mythology. Kung kayo po ay pamilyar sa Epic of Gilgamesh, ito po ay mythology ng Babylonia. Libong taon nang naisulat bago pa dumating si Kristo. At sinasabi sa kwentong ito na si Gilgamesh ay lubhang nalungkot noong mamatay ang kanyang kaibigan. Kaya siya ay naglakbay upang makita kung ano yung sekreto sa immortality. So, naglakbay siya, hinanap niya, bakit kailangan mamatay ang tao? Ito rin pong katotohanan ito ay mababasa natin sa pananampalataya naman ng mga Budismo. Si Gautama Buddha, bagamat isang prinsipe, iniwan niya ang kanyang kaharian para lang maintindihan bakit ang tao ay naghihirap, bakit ang buhay ng tao ay miserable, at bakit ang tao ay kailangang mamatay. So, ito pong kalagayan ng tao na ang buhay natin ay ang hirap intindihin. Bakit mahirap ang buhay? Bakit ang daming katanungan tungkol sa kalagayan natin? At ultimately, bakit namamatay ang tao? So ito pong katotohanan na ito ay hindi lamang po nakatala sa Biblia, kundi isang katotohanan na lahat ng tao ay nagtatanong. At yung katotohanan na yan ay nauuwi lamang sa isang talata ng Biblia. Sabi po sa Romans 3:23, ganito po nakasaad. For man
have sinned and fall short to the glory of God. Sapagkat ang tao ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Excuse me, pwedeng paki-remind ako pag 5 minutes or 3 minutes na lang. So meron talata sa Biblia na nagsasabi na ang tao ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ito po yung nais ipaliwanag ng Biblia at nais ituro ng simbahang Katoliko dun sa doktrina ng simbahan na tinatawag na fall of men. Yung epekto ng kasalanan ng tao. Bagamat ako isang Katoliko, hindi ko po nais tumayo lang bilang isang Katoliko sapagkat sa doktrinang ito nauuwi yung kaligtasan ng Kristiyano. At ang doktrinang ito ay doktrina ng born again ng lahat ng sekta ng Kristyanismo. So sana po huwag tayong mag-focus doon sa pagiging Katoliko. Although nasa sa inyo po yan, ako hindi naman magtatanggi kung ano yung tinuturo ng aming simbahan. No? So yung doctrine na fall of men, ito yung nagpapaliwanag doon sa kalagayan ng tao. Sa lahat ng miserableng nangyayari sa buhay ng tao, ito ay epekto ng kasalanan, unang-una ng ating mga magulang. So, kaya po ang Katoliko merong original sin. Ito po yung naglayo sa atin sa Diyos. No, sa pananampalatayang Budaismo, ayon sa kanila, sa bawat pagkakasala ng tao, una si Eva at Adan, sumunod si Cain, sa mga kasalanan na yun ng mga naunang tao, nalayo ang tao sa Diyos. Kaya, yung tao ngayon nagsusumigaw, kailangan natin ng kaligtasan. At hindi naman po yung mahirap unawain kahit hindi natin dalhin sa mga kasulatan. Halimbawa na lang, experience natin, di ba? Yung chismis, yung pagpahamak sa iyong kapwa, ito po ay nakikita natin na merong epekto, merong dulot. Halimbawa, pag nagkasamaan kayo ng loob ng inyong kapatid, yung relasyon nyo napuputol at nagkakaroon kayo ng bigat sa sarili nyo. So ang kasalanan, nakikita natin may epekto emotionally, psychologically, no, yung mga natatrauma, at physically. Time na? Sige po. 5 minutes pa. Thank you. Kala ko, time na. No, so yung kasalanan, this is truth. Katotohanan na meron. At yung effect nito, katotohanan na merong epekto. Nalalayo tayo sa relasyon sa ating kapwa, higit sa lahat nalalayo tayo sa relasyon sa Diyos. Now, kung titingnan natin, kaya ba nating ayusin yung kasalanan na ginawa ng ating mga magulang? Kaya ba nating ayusin minsan yung kahit yung personal sin natin, actual sin natin, minsan hindi natin maayos Yung epekto lang ng chismis, na ang dami mong sinirang nakarinig, ang daming naging epektong hindi maganda, hindi mo na maayos di ba? Kaya ang kaligtasan na hinihingi ng mga tao should be done by someone na kayang ayusin lahat. Yung epektong nasira. At ang kaligtasan sa kasalanan nito ay magagawa lamang ng Diyos. Unang-una nga yung immortality. Di ba? Sabi sa Biblia, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Na kung titignan natin to, yung wangis na ito is not just yung wangis na kaya ng taong mag-decide, kaya ng taong mag-dominion sa mga hayop. Pero merong isang importanteng bagay dito. Ano po yun? Yung wangis natin sa Diyos bilang mga immortals. Sabi sa Romans 5, the wages of sin is death. Yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung titignan natin, tayo ay nilalang ng Diyos, hindi para mamatay. Tayo ay nilalang bilang katulad niya na immortal. Naalala niyo yung pelikulang Troy, Battle of Troy, ni Achilles.
si Achilles doon bilang half man, half God, sinabihan siya ng bata, they thought you are immortal, you are God. Pero sabi ng Achilles, kung immortal ako, bakit ko susot tong armor na ito? So bagamat ang Diyos, bagamat yung tao na pinanganak ng Diyos ay naniniwala siya ay mamamatay. Kaya yung kaligtasan na hinihingi ng tao, hindi yan may bibigay ng tao, kundi ng isang immortal din ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Anong sabi sa 9:5 ng Roma? Siya sa kanyang mga magulang narito ayon sa laman bilang tao. At siya rin naman maluwalhating Diyos magpakailanman. Kaya si Christ, totoong tao, totoong Diyos. At siya yung Diyos na makakagawa ng kaligtasan na hinihingi ng tao. Now, para makita natin yung sinasabi kong katotohanan ng kaligtasan na ayon sa Biblia, kailangan natin makita yung iba't ibang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Actually, there are 386 verses in the Bible mentioning salvation. Bakit? Dahil ito po ay napakalawak. Unang-una kung makikita natin sa Biblia tungkol sa kaligtasan, yung sacrificial lamb, yung tupa na inaalay para pantubos sa kasalanan, yung Messiah na sasagip sa mga Hudyo bilang mga kumalat at nagkaroon na ng kapangyarihan laban sa ibang lahi. Yung term na Messiah, yung pagiging hari, dahil ang hari po ay tinutukoy din pong tagapagligtas yan. Merong pelikula si, I think, yung 300, si si Artaxerxes, nung panahon niya tinatawag siyang Divine King, yung hari, Diyos, at yung hari, nung panahon niya ang tagapagligtas. At actually hanggang sa modern times, yung hari tinatawag pa rin tagapagligtas yan. Eh si Kristo ba, hindi siya hari? Hari siya. Kaya siya ay trinace yung genealogy niya sa lahi ni David bilang hari na magiging tagapagligtas. At isa pa ang importante dyan, yung pagiging pagsunod dun sa batas. No, kung titignan natin bakit hinabol si Paul dun sa mga apostol. Kasi po sa kasaysayan, merong isang great teacher ng batas, si Gamaliel. At si Gamaliel, estudyante niya si Paul. Now, itong si Paul... Time na, 10 minutes. Okay, time na. Okay, wait, kinat. Thanks. Cut ka na, at si brother... Dapat nire-remind ko. Okay, tapos ng oras mo, brother, at si brother Rashid naman ang may pagkakataon na magpaliwanag doon sa mayroong question ka. Mayroong kang question na 5 question, no? 5 minutes. At ito'y sasagutin mo, brother, ang tanong ni kapatid natin. Okay, unang tanong. Ano ba kapatid na kabayang Vincent? Okay. Ang paksa natin, kung nasaan ang kaligtasan, nasa Romano Katoliko ba, sa pagiging Katoliko, o yung pagiging Muslim, nasa pananampalatayang Islam? Pilit kong inuunawa yung sinasabi mo, pero informative to kapatid, huwag ka ma-open. Anong evidence mo na dala-dala dyan na sa Roman Catholic ay may kaligtasan? Meron ba yan sa Bible? Sa 10 talata? Kung atin pong uunawain yung aking medyo naputol kasi, yung pagdating ni Kristo, ito yung pinaniniwalaan, sinasampalatayanan ng mga Kristiyano, lalo na ang Katoliko, na yung pagdating niya rito, siya yung tumupad dun sa hinihinging kaligtasan. Pagiging hari, pagiging sacrificial lamb, at pagiging sa batas. Mr. Moderator, ano po? Warning, ang sabi niya, kung mayroon kang mababasa
ayon sa Biblia na ito'y Yung pagiging Roman Catholic, Katoliko. meron po bang nakalagay sa Biblia na ang kaligtasan po ay nasa pagiging Romano Katoliko? Yung kasi yung paksa natin, hindi naman yung kaligtasan ulitin patungkol ang kay sagot. Kristo. Oo, na mayroon ka bang mababasa na ang Roman Catholic ay nasa Biblia na ito'y kaligtasan ayon sa iyo? Informative lang, yung makatay ni Ipit, huwag kang magalaw. Ang pagiging Kristiyano po, Romano Katoliko kasi yung tinitindigan mo eh. Tama. Yan ang paksa natin, din mo yung Malinaw ang Kristiyano. tanong at ang kanyang tanong ay kung mayroon Kung magalala, kang tatanong rin mababasa mamaya yan. na Roman Catholic na ito'y kaligtasan ayon sa iyong tindig at paniwala. ang Katoliko po ay Kristiyano. At ang Kristiyano ay nananampalataya kay Kristo. Sige. Pagbibigyan kita, so wala kang nabasan talata sa Biblia na yung Katoliko maliligtas. Kasi kaligtasan ng pagiging Katoliko ang topic natin eh. Ito matakbo ka, Katoliko, Kristiyano. O sige, pagbibigyan kita, may mababasa ka pa sa Biblia, Kristiyano maliligtas. Sampung talata. Kristiyano po ha? Kristiyano. Ano po? Tina, informative po ito. Ang topic kasi natin Katoliko, ayaw mo sa Kristiyano, ayaw mo sa Katoliko. Sa Kristiyano po tayo. Sige. Kapatid, pangalawang tanong Opo. ito. Okay. Mr. Moderator. Okay, pangalawang Tanong ko tanong ha, ito. Kristiyano po ha. Kristiyano Okay. Hello. Ang kaligtasan po ay pinag-uusapan namin is not confined to a particular sect. Kaya kung nga sinabing katotohanan, Mr. Moderator. this is universal. Kaya ang sinasabi rito na kaligtasan ay universal. Ito sa 1:3:36. Punto por punto, no? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay kundi ang puot ng Diyos. Meron po bang salitang Kristiyano dun sa sinasabi ng ito? Ayon sa... Kasi yun po ang paksa natin. Kung tumatakbo, actually, ang topic namin, Mr. Moderator, kaligtasan kung nasaan, nasa Katoliko ba o nasa Islam, o hinahanapan ho natin Katoliko. So wala ko sa nabasa, Kristiyano, wala rin sa... Tatlong tanong, pangatlong tanong, wala kang nabasa na ito'y Kristiyano na mababasa mo sa Biblia. So, pangatlong tanong, Ngayon, tinalakay mo kanina, tatanungin ko ito sa basis tinalakay mo, although medyo pasensya ka na, medyo malayo-layo yung mga pinagsasabi mo. Sabi mo, nagkasala tayong mga tao, walang sino mang karapat-dapat, walang sino man ang may karapat-dapat sa Diyos. Apo. Sa pagpapasa mo ba ng Biblia, wala pang sakdal, walang hindi nagkasala, o lahat ng tao nagkasala? Merong hindi nag... Of course, ang sinasabi sa Romans 3 is a general. Pero siyempre may mga taong hindi nagkakasala. Tanggap mo yun. Tanggap ko. Maganda kasi hindi ganun ang stand ng Roman Catholic eh. Pero iba yung stand niya, opo. So meron palang hindi nagkakasala. Opo. Ngayon, pangapat na tanong po. Meron po bang paniniwala ang Roman Catholic? Opo. Kapatid, ikaw ba naniniwala na ang doktrina ng isang reliyon dapat hindi sa demonyo? Siyempre naman. So wala kayong doktrina na sa demonyo? Wala. Wala kayong doktrina na talagang galing sa demonyo? Kasi meron akong babasahin, ano? Mr. Moderator. okay, tuloy. Babasahin ko po. Continue. Ang sabi ko dito, sa isang talata po ng Biblia, ito po yung nasa unang Timoteo. Pakihawak mo. Ngunit, unang Timoteo 4:1-3.
Ngunit hayag sa sinasabi ng Espiritu, tatalon ako, na mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ano po yung aral ng demonyo ayon sa pagsasa sa Biblia? Ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati o pagkain ng karne. Meron po ba kayong doktrina sa Katoliko na bawal pong mag-asawa at bawal pong kumain ng karne? Di po ba meron? Wala. Di po ba yung mga pari ninyo bawal mag-asawa? Ang tinutukoy ba dyan, pare? Hindi. Hindi lang po pare. Sa lahat po ito. Doktrina, ako po magtatanong, hindi po kayo. Ito po kasi doktrina na nagtuturo na bawal ang pag-aasawa at bawal pagkain ng karne. Hindi po ba pag mahal na araw, bawal kayong kumain ng karne? Hindi po? Kumakain ka ng karne sa Mandaluyong? Katoliko ka ba? Oo naman. Hindi kasi, ang kasi. Opo. Si Kristo po kasi ang inyong isinasangkalan po ngayon at ang topic po natin ay pagiging Romano Katoliko. May mababasa po ba kayo na si Kristo po ay tinayo ang Roman Catholic Church? Meron. Saan pong talata? Sa Mateo 16:18. Roman Catholic Church po nakalagay ito. Ang sabi niya, magtatayo ko ng reliyon, ang pangalan ay Roman Catholic Church. Yun po ba sa niyo? Ang mga apostol niya nagpangalan. Saan po nakalagay? Saan po nakalagay? Talata? Sa... Basa. Kasi ito po hawakan. Saan po? Ano po nakalagay? Roma 1:8. Brother, Roma 1:8? Ano po nakalagay sa Roma 1:8? na yung Katoliko. Roma 1:8. Baka nakakalimutan ko kayo, sintasan nung kaharap nyo, nagbabasa rin tayo ng Biblia. Ano po nakalagay sa Roma 1:8? Yung itatayo ba yung Catholic Church? Yung Roma 1:8, natural, yan ay naisulat ang mga bagong tipan sa salitang Griego. At ang Katoliko ay nagmula sa Greek term na Katholos. Yung Roma 1:8 na sinasabing ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan, doon po kinuha yung term na Catholic, which is in Greek term, Katholos. Yun ang kanyang moderator. At yun ang kanyang sagot. At tapos na tayo sa question. At panahon mo na ngayon, kapatid. Para Brother Abdasan, panahon mo na para ipaliwanag mo naman yung nasa iyo ang kaligtasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Mga kababayan, ang paksa po namin ngayon, nasaan ang kaligtasan? Nasa pagiging Romano Katoliko ba o Islam? Ngayon, ang hinahanap ko sa kanya, sana man lang nakapagbigay siya ng internal evidence. Anong patunay, kung ano man ang sources niya, kung Bible man o Catechism, mabasa sa atin ng maliwanag at makumbinsi tayo na talagang sa pananampalatayang Romano Katoliko ay may kaligtasan. Kaya lang nalulungkot ako, wala po akong narinig po sa kanya. Kinuwento niya yung pelikula, 300, yung mga Gilgamesh, yung po yung mga sinasabi niya eh. Pero I respect yan. Ngayon, magtatayo po ako, 15 minutes sa abot ng aking makakaya. Ipapatunayan ko po sa Islam, internal evidence, pagkatapos may external evidence. Ano po yung internal? Siyempre, Muslim kami, ang aming batayan ay Quran. At ang sabi po sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanif, fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha. لا يبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا تعلمون. Ibalin ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong mukha sa matuwid na reliyon, ang pitra, ang katalagahan ni Allah na kung saan nilikha niya ang lahat ng mga tao sa pananampalatayang ito. Walang pagbabago sa salita ni Allah. Ito ang matuwid, the correct
Religion. Ano yun? Yun yung religion ni Abraham. Ha? Yun ang sinabi, ibaling daw natin eh. Yung ating sarili, ating mukha sa matuwid na reliyon. Meron palang reliyon na talagang katalagahan ng Diyos, nilalang tayo sa reliyong ito. Sapagkat ito ang katalagahan ng pitra ni Allah, ang naturalesa, ang katalagahan ng Diyos. Dito tayo nilalang sa pananampalatayang ito. Bakit? Sa pananampalataya ni Abraham. Eh bakit? Sino ba si Abraham? Si Abraham ay hindi Hudyo at hindi rin Kristiyano. Bagkus siya ay isang tunay na Muslim, ang hanip na hindi siya nagtatambal sa pagsamba sa Diyos kahit isa. Ano yung pananampalatayang yun? I'm using internal evidence ha. Ang sabi po sa Quran, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Truly, the religion with Allah is Islam. Ang linaw ng Quran eh. Kaya wala naman kayo makikitang Muslim nagtatalo. Ano pangalan ng reliyon? Wala. Pag Biblia patayan mo, magkakawindang-windang kayo. Ano pangalan ng reliyon? May nakalaban ako. Iglesia niya ako nga. Tuloy mo? Iba-iba nakalagay eh. Hindi na tayo makayang pagkasunduin ng Biblia. I'm using internal evidence using the Quran. Islam is the religion before God. Ang reliyon, ang pangalan ng reliyon na ibinigay niya ay Islam. Ano pang sabi niya? Kasi lahat naman ng iisa lang naman ng revelation na natanggap ng mga, iisa lang naman ng turo na dala-dala ng mga propeta. Yun ay Islam, ibig sabihin pagsuko, surrender to the will of God. At pagdating ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginawa niyang perpekto ito, ginawa niyang perfect ang pananampalatayang ito. Ang sabi niya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Today, this day, I perfected your religion for you, completed my favor upon you, and chosen for you Islam as your religion. Ang lino! Ngayon, takbir! Malinaw kung anong reliyon. Reliyon ni Abraham. Ang pangalan ng reliyon Islam. Ang reliyon na ito'y perfecto. Eh pag pumili ka pa ng ibang reliyon, o pwede ba? Maliligtas ka ba? Ano sabi ng Quran? Pakinggan po ninyo. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ بِالْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At sino man ang maghanap pa, pumili pa ng ibang reliyon maliban sa Islam, kailan may hindi tatanggapin ito mula sa kanya, at sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom, mapapabilang siya sa mga talunan. Ang linaw eh. Hindi ka pwedeng pumili ng ibang reliyon. Ang official religion sa araw ng paghukom ay Islam. Ang linaw-linaw eh. Ayaw lang nyo kasi sa Quran eh. Itigil nyo ng pagbabasa nyo sa Biblia, hindi tayo kayang pagkaisahin yan. Hindi alam kung anong religion, kaya nga hindi niya mabasa eh. Eh kung Katoliko ako, mag-iisip-isip ako, eh wala naman talaga natitinigan pala to. Walang batayan. Walang nabasa sa Biblia na Roman Catholic ang reliyon. Eh Kristiyano nga, hindi niya nabasa, maliligtas eh. Sa Islam ba, ang Muslim maliligtas? Sa Quran, pakinggan ninyo ha, kita nyo ha, bumaling ang mukha, isuko nyo yung sarili. Sarili yun ng Diyos, ang katalagahan ng Diyos. Sarili mo ito, dito kayo nilalang. Surrender yourself into the religion of Abraham, and the name of that religion is Islam. And if you choose, this Islam is perfect. If you choose other religion than Islam, it will never be accepted in the day of judgment. In other words, wala kang kaligtasan. Mapupunta ka sa parusang impyerno ng apoy. Nandoon ay mananatili ka magpakawalang hanggan. Ngayon, kanina tinanong ko siya, o sige, pagbibigyan kita, hinahanap ko sa iyo, Katoliko, maliligtas. Eh, wala naman siya nagbasa.
scapegoat niya, hindi Kristiyano. Ito universal. 3 minutes? Oh. Sa Islam, ang Muslim ba maliligtas? 3 minuto, bibilisan ko na. Kasi meron pa akong external evidence eh. Ngayon, pakinggan nun ninyo. Ang Muslim ba maliligtas? Ang sabi ho sa isang talata ng Quran, يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا